Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo Popoy at Bea. Gusto ko na ring idamay ang mga loyal supporters ninyo na hindi kayo iniwan kahit na nga nawala na kayo sa radyo. At kasama nga ako dun. Matagal nyo na akong listener, pero ngayon lang ako naglakas ng loob na magparamdam sa inyo sa pamamagitan ng sulat na ito. Kasi kailangan ko ng mga opinion ninyo sa pinagdaraanan kong sitwasyon. Ako nga pala si Jeff. I'm in my late 30s at nagtatrabaho sa isang IT service provider company. Actually, isa sa mga katrabaho ko ang nauna nang sumulat sa inyo noon at siya nga ang nang-engganyo sa akin na sumulat na rin. Ang sabi niya kasi, ang dami niyang nakuhang insight mula sa inyo at sa mga active na nagko-comment sa storyang ipinadala niya. Popoy at Bea, ganito kasi yun. Ako kasi yung klase ng lalaki na hindi pihikan. Pero syempre, hindi naman ako pumapatol sa kung sino-sino na lang. Nakailang girlfriend naman ako simula nung college hanggang sa nagtatrabaho na nga ako. At tumagal-tagal ng ilang taon ang relationship ko pero nauuwi rin naman sa hiwalayan. Gawa nga ng iba't ibang mga kadahilanan. Hanggang sa umabot na nga ako sa late 20s, 29 years old to be exact, ang edad kung kailan usually dapat meron ng stable relationship kahit papaano. Pero wala ako noon eh. 29 years old ako, pero single pa rin. Bakit? Ewan ko rin eh. Wala lang talagang dumarating o dumadaan sa buhay ko na pwede kong i-pursue. Hanggang sa nakilala ko, si Des. Inireto siya sa akin ng pinsan ko. Sa totoo lang, ayoko ng reto-reto o kaya yung blind date idea na yan. Pero dahil nga pa 30 anyos na ako, ay pumayag na rin akong makipagkita kay Des. Oh, hindi ka pa tapos gumaya? Kanina ka pa natapos na ligo ah. Hindi ka ba mahuhuli sa lakad mo? Patapos na po, ma. Naalala ko lang na hindi pa pala ako nag-aahit. Nakakahiya naman sa kadate ko. Saan ba kayo magkikita? Ano isusuot mong pantaas? Polo? Polo shirt? Naplansya na ba na maayos? Aka na, paplansyahin ko. Si mama naman oh. Kaya ko na to. Patingin na. Polo shirt lang naman po ito, ma. Sa mall lang naman po kami magkikita. Doon niya po kasi gusto eh. Patingin na nga. Baka mamaya gusot-gusot pa. Yun ang talagang nakakahiya. Asa na? Ando sa kama, ma. Yan na ba pantalon mo? Ako pa, ma. Ito na yun. Sapatos. Ano isusot mo sapatos? Ando na rin po sa may kama. Okay. Anong oras ba kayo magkikita? 2:00 po. Alauna na. Susunduin mo ba? Hindi. Doon na daw po kami magkikita eh. Ha? Bakit di mo sunduin? Galing pa po kasi siyang trabaho eh. Half day. Oh, yun pala eh. Sabi niya sa mall na lang daw po kami magkita. Sana pinilit mo man lang kahit konti. Syempre, baka nahihiya lang yun. Kaya ayaw magpasundo sa'yo. Okay na yun, ma. Sa ako na susunduin after ng first date. Ikaw talaga? Kahit kailan? Paano ka makakapag-asawa kung ganyan ka?
Ano na naman, ma? Siyempre, pogi points kapag sinundo mo siya. Ayaw nga, ma, ayaw. Pinilit mo ba? Tamo na. Tawagan mo. Sabihin mo, susunduin mo na lang siya. Itong lalaking to, parang walang natutunan sa dinami-dami ng naging girlfriend Tawagan mo na. Opo, ito na. At dalian mo na kumilos. Bakit patat-natat ka, ma? Dahil ayokong mamatay nang walang apo. Sus, diyan naman si Joseph Yun na nga Naunahan ka na ng kapatid mo, mas matanda ka dun. Ay, ma, walang kumparahan. Pwes, umayos ka kung ayaw mong ikumpara kita. Mahirap tumanda na mag-isa. Tingnan mo ako. Tagal ng patay ng papa mo. Ang lalaki niyo na. Pero nangungonsumisyon pa rin ako sa inyo. O, di humanap ka na lang ng boyfriend, ma. Kaysa ako yung pinagdidiskitahan mo. Hampasin kita ng walis, gusto mo? Dalian mo na. First date, tapos malilate ka. Anong klase yan? Andito na ako sa building 1028 Ito na kaya ang office ni Nades? Teka, tawagan ko. Hello, Jeff? Saan ka na? Des, andito na ako actually. Number 1028 ba? Oo, may convenience store sa baba. Oo, nandito na ako. Saan ka? Nakababa ka na ba? Oo, actually nakikita na nga kita Talaga ba? Saan ka? Jeff! Ayun. Des! Ang ginagawa mo sa kabilang side? Bumili lang ako ng kape dito sa coffee shop. Teka, punta ako dyan. Kala ko di ka na darating Grabe naman, 10 minutes late lang naman ako Kasi nakandawala-wala na ako. Sabi mo kasi kanan mula sa main avenue. Sarado yung kalsada. May inakita bakal doon sa construction. Ay, really? Wala yun kaninang umaga. Kaya nagtanong-tanong ako. Yung mga pinagtanungan ko, iba-iba yung mga sinabi. Kaya yun, nagpaikot-ikot pa ako kung saan-saan. Kaya pasensya ka na ha. Late na nga ako, pawisan pa. Nakakaya naman sa'yo. Ano ka ba? Wala lang sa akin yun. Ikaw naman kasi, sabi ko sa'yo huwag mo na akong sunduin sa office. Ang kulit mo. Di bale, importante nagkita na tayo, ha? So, tapos ka na ba sa trabaho mo? Oo, nag-out na ako. So, ano? Tara na. Tara! Okay, so nag-away kayo tapos ano nangyari? Alam mo yung nangyayari sa TV, sa mga drama? Yung pinapalaya sa bahay, tapos tinatapon yung mga gamit, yung mga damit. Teka, wag mong sabihin... Yep, ginawa ko yun pagkatapos namin magsagutan. Pinalayas ko siya right then and there. Pinalabas ko ng bahay at hinagis ko sa kanya yung mga gamit niya. Seryoso? Seryoso. Hindi skandalo yun. Naman. Hapon pa nun So nasa labas yung mga kapitbahay at nagmemeryenda. Ayun, kitang-kita nila lahat. As in, kaala mo may shooting ng pelikula. Hindi mo naman pala magalit Nako, Jeff. Kung ikaw yung nasa posisyon ko, binigay mo na lahat-lahat, tapos lolokohin ka pa rin pala ng hindi isa kundi 3 beses pa. Naku, mababaliw ka talaga sa galit. Oo naman. Ay, buti na lang talaga. Nasa school yung mga bata. Ano yan?
Oo nga pala. Hindi ko pa nga pala nasabi. I'm a single mom. Really? Yes, 2 kids. Gulat ka? Oo, pero not in a bad way. Nagulat lang ako pero walang kaso sa akin yun. Wala rin kaso sa akin yun. I mean, hindi ko tinatago o kinakahiya na single mom ako. Oo naman, no? Mahirap kaya maging magulang, lalo na yung mag-isa ka pa. At yung 2 pa yung anak mo. Tama. So, ilang taon na pala sila? Panganay ko is 8 years old na. And then 6 yung pangalawa. I was only 23 nung nabuntis ako nung ex ko. Unexpected, of course. Pero naging okay naman. Well, until nga nung nag-break kami 2 years ago. So, kaya ka ba single for 2 years kasi nahirapan ka mag-move on sa ex mo? Ha? Hindi Buwan lang, naka-move on na ako kaagad. Ganun talaga pag niloko at puno ng galit. Hindi rin. Case-to-case basis. Oo, sige. Pero basta ako, wala pang 1 taon. Wala na akong pake sa ex ko. At alam mo kung ano ang nagpabilis doon? Naghiwalay lang kasi kami. Kinalimutan na niya kaagad na may mga anak siya. Nung mga unang buwan, okay pa eh. Nagpapakita, nag-aabot ng budget. Pero after 2 or 3 months, wala na. Hanggang sa lumipas na ang taon, never na talagang nagparamdam. Kaya ako, nag-focus na lang ako kung paano ako mapopromote para mas lumaki ang kita. Kasi sa ngayon, kaya ko pa yung pagpapaaral kasi nasa public school naman sila. Ewan ko na lang pag nag-high school na or college. Baka mamaya gusto nilang lumipat. Hindi ko pa sure. Ayoko munang isipin masyado. Basta yung ngayon na lang muna yung priority ko. Tama naman. Anyway, tapos ka na ba kumain? Oo. Bill out na tayo dito tapos hanap tayo ng coffee shop. Doon na lang natin ituloy yung kwentuhan, tingin mo. Sure, sige. Gusto ko niyan. Ma, dito na ako, Ma. Oh, kamusta? Ano nangyari? Teka, antayin mo ako. Huwag ka muna aakyat. Teka lang. Oh, kamusta date mo? Mukhang okay Alas 11 ka na nakauwi. Okay naman. Masaya. Maganda sa personal? Maganda, Ma. Yung ugali, mabait ba? Actually, I like her. Naku, buti naman. Mabait siya, maganda, masarap kausap. Okay. Oh, ba't natigil ka? Ano pa? Ano pa nangyari? Ikwento mo naman na maayos. Ano lang, Ma, may isang aberya lang. Aberya? Anong aberya? Single mother. Single mother. 2 na yung anak. Nak, ayaw mo ba? Di mo tayo pang ganun? Hindi ko sure na Bakit? Single mother din nanay mo. Ma, namatay lang si Papa. Tsaka, 5 years ka palang single mother at matanda ka na, Ma. Iba to. Ikaw ba? Payag ka? Na yung magiging girlfriend ko? Hanggang sa eventually, asawa, may mga anak na? Ikaw. Ikaw bahala. Pero kita mo na, hindi ka rin naman super excited. Pero, ewan, titignan ko pa. Isipin ko muna. Paano makakita muna ako, ha? Pagod din ako sa biyahe. Sige, nak. Pag-usapan na lang natin bukas. Basta, nasa sayo ang desisyon. Ikaw naman ang magiging karelasyon. Hindi ako.
Popoy at Bea, nung ipinakilala sa akin ng pinsan ko si Des, via picture lang. Sabi niya sa akin mas matanda sa akin si Des ng 2 taon. At walang kaso sa akin yon. 2 taon lang naman. Pero nagulat ako nung nalaman kong may mga anak na pala si Des. Take note, Popoy at Bea, nagulat lang ako. Hindi naman ako na-turn off. Hindi naman bumaba ang tingin ko kay Des. Bago kasi kami magkita in person ni Des, naging textmates muna kami ng ilang mga araw. Kaya meron ng nabuong image si Des sa utak ko. Ang image ng isang single at wala pang mga anak na babae. To be fair, Popoy at Bea, na-appreciate ko naman yung pagiging honest sa akin ni Des. Siguro, hinintayin niya munang magkita kami in person bago niya i-share sa akin yung detalyeng yun ng buhay niya. Yun nga lang, after our date, ay nakaramdam ako ng takot, Popoy at Bea. Hindi ako takot sa pagiging single mother niya. Pero natakot lang ako para sa sarili ko. Kaya ko ba? Kaya ko bang magmahal ng hindi lang isa, kundi 3 tao? Kasi kapag nagtuloy-tuloy kami ni Des, eventually, kailangan ko ring alagaan at mahalin ang mga anak niya. Instant responsibility, ika nga. Ang nangyari tuloy ay naglaylo ako ng ilang mga araw. Kasi Popoy at Bea, I really like Des. She's beautiful, smart, at may sense of humor. Nag-click talaga kami nung first date namin. At hindi na rin siya mawala-wala pa sa isipan ko. Pero alam niyo naman na hindi ganun kadali ang magiging relationship namin pag nagkataon. Jeff, nagpas alas 5 na oh. Out na tayo. Tara na. Chibugay no. Umini ka. Uy, Jeffrey. Uy. Ano ba? Iingay mo. Tinatanong kita kung anong plano natin kasi uwian na po at hindi mo ugaling mag-OT. So, anong gagawin natin? Kakain o retso inom? Wala tayong gagawin. Wala? Ba yan? Malis ka na. Hindi na ako istorbohin. Bakit ha? Ano mo ginagawa mo? Nakatunga ka lang naman. Nag-iisip ako, Timang. Nag-iisip ng? Puntahan ko kaya si Des. Si Des? Yung kinakwento mong kaibigan ng pinsan mo? Oo. Yung kinakwento mong iniwanan mo sa ere? Hindi ko iniwan sa ere si Des, no? Yung nag-date kayo, tapos nalaman mo may anak, tapos no-show ka bigla? Hindi ako no-show. Hindi pa muna, pero pinahalata mo sa kanyang hindi ka na interesado. Hindi naman sa hindi ako interesado. Siyempre, pinag-isipan ko muna kung kaya ko bang magkaroon ng girlfriend na single mother. Masama ba yun? Gusto ko naman yung tao eh. Nabigla lang din naman ako kasi siyempre... hindi ka nga kasi nagparamdam, di ba? For 3 days lang naman, no. Kahapon nag-message naman ako. Tumawag pa nga, pero hindi nagre-reply. Siyempre, inisip na nun na ayaw mo na. Pag ako yung babae, tas di ka nagparamdam ng 3 araw, kiss ka na rin. Nakaka-open kaya yun, ano ka ba? Ikaw ata timang sa ating dalawa eh. Alam ko na. O ano? Imbis na mag-inom ka, bakit di mo na lang ako samahan? Samahan saan? Well, kay Des. Puntahan natin siya sa office nila. Di siya nagre-reply. At malamang never na siya magre-reply talaga kung totoo yung sinabi mo. Kaya wala nang ibang paraan kundi sugurin siya. Wow! Buti mo sugurin. Pati sasama mo pa ako. Okay, sige na. Sama mo na ako. Baka magalit sa akin yun pag nakita ako eh. O anong gagawin ko? Bangasan ko. Sira ka ba? Tanga, syempre hindi. Kailangan ko lang ng moral support. Baka kasi ako yung bangasan eh. Para alam mo yun, may karamay ako mapahiya. Aba, magaling ka ring bata ka ano? Naghahanap ka pa talaga ng damay Brad, moral support lang. Moral support. Kasi willing na akong ituloy kung naman yung meron kami. Hindi na siya mawala sa isip ko eh. Pero ang tanong, willing din kaya siyang tanggapin ako ulit?
Brad, kanina pa tayo nandito sa labas ng building nila. Nakailang hotdog sandwich na ako sa convenience store, oh. Baka naman kasi nakauwi na siya. Hanggang alas 5 lang kaya tayo. Iba naman kasi yung oras ng duty nila, Des. Konti na lang, antay ka lang dyan. Tawagan mo kaya? Kanina ko pa nga tinatawagan. Nakakasampung tawag na nga ako eh. Brad naman eh, wala na yun dyan. Umuwi na yun. Bumalik na lang tayo bukas. May bukas pa naman eh. Alas 8:30 na oh. 2 oras na tayo nandito. Pagod na ako, Brad. At gutom. Umay na ako dito sa convenience store. Pagbubukas mo na lang to. Uwi na tayo. Tara na. Huli ka na, huy. Brad, puntahan kaya natin sa bahay nila. Tingnan mo tong stalker na to. Sira ka ba? Pupunta ka mo sa bahay? Well, kung ayaw niya sagutin yung tawag ko, baka sakaling maramdaman niya yung sincerity ko kapag nakita niya ako sa harap ng bahay nila, di ba? Ay, bahala ka. Basta ako, uuwi na ako. Brad, samahan mo na ako. Ayoko. Magdusa ka. Kagagawan mo yan eh. Tagal naman umuwi ni Des. Ano na pa ako dito sa tindahan malapit sa bahay nila? Tama naman yung pinuntahan ko. Baka naman hindi na talaga siya nakatira dito. Si Mama tumatawag. Hello, Ma? Oh, asan ka na? Ano oras ka uuwi? Ano Ma, pauwi na rin po. May pinuntahan lang po ako. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po eh. Oh, sige. Ilalagay ko na lang sa lamesa yung ulam. Initin mo na lang. Sige, Ma. Mag-iingat ka. Ma. Tatawag na lang ulit ako kapag malapit na ako sa bahay, ha? Matulog ka na, Ma'am, ha? Bye. Si Des yung naglalakad, ha? Teka. Okay pa ba yung tsura ko? Okay. Des! Jeffrey? Hi. Tagal mo umuwi, Anong ginagawa mo rito? Teka, hindi mo naman siguro ako inaabangan, no? Actually, kanina pa kita hinihintay, eh. Bakit? Ikaw eh. Ayaw mo sagutin yung mga tawag ko. Sandamakmak na rin yung mga text ko sa'yo, ni isa wala ka na-replyan. Yun ba? Anong ayun ba? Hindi ganun kasimple yun, ha? Ilang araw na akong walang tigil na kumukontak sa'yo. O yan tuloy, napilitan na akong abangan ka dito sa inyo. Bakit nga ba? Para saan pa? Des, I'm so sorry. I'm sorry kung na-turn off ka sa akin nung nalaman mong may mga anak na ako? Hindi ganun yun. Sus, narinig ko na yan. Hindi nga kasi ganun yung nangyari. Nagulat lang talaga ako. Siyempre, first time natin magkita in person after 1 linggo ng text-text lang. Kaya, alam mo yun, meron na akong image mo na nabuo sa utak ko. Kaya nung sinabi mo sa akin na may mga anak ka na, medyo nagulat lang ako. At siyempre, napaisip kung kaya ko ba kung sakali. Kung kaya? Kung kaya ang alin? Jeffrey, hindi ako naghahanap ng lalaking aako sa mga anak ko. Dahil kayang-kaya ko yun. Hindi ako naghahanap ng tatay ng mga anak ko. Hindi nga ako naghahanap ng kahit ano eh. I'm just trying again, okay? Sinusubukan ko lang ulit bumalik sa dating na yan. Try lang. Baka sakali lang. Turns out, sana pala, nanahimik na lang ako sa bahay kasama ng mga anak ko. Dahil ang mundo ay puno ng mga katulad mo. Wow, teka. Pakinggan mo muna kasi ako. Minamasama mo lahat ng sinasabi ko eh. Ulitin ko, hindi ako na-turn off sa'yo. It's not you, it's me. Ay, wow. Totoo yun. Kasi pag nagtuloy-tuloy tayo at naging tayo nga, siyempre hindi lang naman ikaw yung mamahalin ko. Mamahalin ko rin yung mga anak mo. Hindi lang ikaw yung aalagaan ko, pati yung mga anak mo. Kasi anak mo sila eh. Hindi naman ako santo, Des. Siyempre, kinailangan ko munang i-assess yung sarili ko if ready na ba ako magmahal ng 3 tao. I mean, nagigets mo ba? Wala sa iyo yung problema, nasa akin. Yun, inaamin ko. Akin yun. Problema ko yun. Oh,
Anyway, anong point mo? Nandito ka ba para mag-apologize? Narinig ko na yung explanation mo. Pwede na yon. Hindi, Des. Ang ibig ko sabihin, oo, nagsosorry ako. I'm sorry. Pero at the same time, gusto kong bumawi sa'yo. Kung gusto mo, mag-back to zero tayo. Ulit, from the start. Bakit? Akala ko ba? Siyempre, na-realize ko na yung mali ko. Tsaka hindi ka kasi mawala sa isip ko eh. Alam mo yun? Anong gagawin ko, di ba? Kaya sana pagbigyan mo pa ako ng chance. One last chance. Alam ko, hindi naging maganda tong umpisa natin, pero promise, gagawin ko lahat para maging masaya yung ending natin. Popoy at Bea, salamat sa Diyos at pinagbigyan nga ako ni Des. Na-offend ko man siya sa umpisa pa lang ay ginawa ko naman ang lahat para makabawi sa kanya. Dahil simula nga noon ay palagi na kaming nagkikita. Lalo naming kinilala hindi lamang ang pag-uugali namin kundi ang kwento ng mga buhay naming dalawa. Nalaman ko nga na nung nag-break sila ng ex niya na ama ng mga anak niya ay hindi na sila binalikan pa nito. Bilang hindi naman din daw sila kasal. As in, wala ng contact. Huling balita nila ay nasa Japan na raw at may asawa ng iba. At buti na lang talaga at sumugal ako kay Des, Popoy at Bea. She's a wonderful woman. Napakalakas at tibay ng loob niya. Marami siyang pangarap sa buhay, hindi lamang para sa sarili niya, kundi para na rin sa mga anak niya. She inspires me so much. Pakiramdam ko ay ang dami kong natututunan mula sa kanya. I really fell deeply in love with Des. Hanggang sa umabot na nga kami ng 1 taon. At doon lang niya ako ipinakilala sa mga anak niya. Kabadong-kabado ako ng pagkakataong yon, Popoy at Bea, pero buti na lang at mababait sina Kitty and Louie. 8 years old na si Kitty at 6 years old naman si Louie. Makukulit pero kita kong mahal nila ang mami nila. Kaya naging madali rin sa akin ang mag-transition from being a boyfriend to being a father figure para sa mga bata. At masaya siya, Popoy at Bea. Nakakapanibago pero it brought out some things in me na hindi ko alam na capable pala akong maramdaman. At nakakagawa ako ng mga bagay na hindi ko alam na kaya ko nga pala. Such as taking care of the kids, giving them advice, guiding them, making them happy. For the first time, nawala yung pagiging selfish ko. Lahat ng makita kong bagay o lugar, si Des at ang mga anak niya ang una kong mga naiisip. At habang tumatagal nga ang relationship namin ni Des, lalo ring lumalalim ang involvement ko sa mga anak niya. Lalo na nga, nung 13 years old na si Kitty at 11 na rin si Louie. Des, andito na ako. Des? Hello po, Tito Jeff. Oh, Kitty, asan yung mama mo? Andun po sa taas. O bakit? Anong problema? Si Louie kasi, Tito, nagkukulong sa kwarto. Ha? Nagkukulong sa kwarto? Aba, big boy move yun ah. Bakit ba nagkukulong? Ano ba nangyari? Kasi gusto po sumama dun sa outing ng isang classmate niya. Hindi pinayagan ni Mama. Kahapon pa po ganyan si Louie. Hindi nga po kumain ng dinner kaya si Mama tuloy na stress. Ganun ba? Sige, teka, pupuntahan ko.
Louie, buksan mo tong pinto habang may pasensya pa ako. No! Alam mong kayang-kaya kong sirain tong pinto. Pero pag ginawa ko yun, may kalalagyan ka talaga sa akin. No! Kaya habang may pagkakataon ka pa, buksan mo na tong pinto, Louie. Des? Oh, andyan ka na pala, Jeff. Kanina pa kita tinatawagan actually. Sorry ha. Nakikipagnegosasyon pa ako dito sa batang to eh. Ayoko namang umalis tayo na nagkukulong pa rin tong si Louie. Nasa may susi? Ang talino nga ng batang yan. Kinuha muna yung susi sa drawer ko bago nagkulong. Kaya buti na lang andito ka. Bala ko sanang sirain na lang tong doorknob eh. Ikaw na lang. Bakit mo nga ba hindi pinayagan sa outing? Jeff naman. 11 years old lang tong si Louie. Swimming pa yun. Baka kung anong mangyari sa kanya. Hindi naman ako pwedeng sumama kasi may convention nga ako eh. Alangan namang pasamahan ko kay Kitty. Malay ko ba kung sinong kamag-anak yung kasama nung classmate ni Louie, di ba? Mahirap na. Sabagay, tama ka naman. Sige. Gumaya ka na. Ako na bahala dito. Ay, sure ka? Yeah, sure ako. Sige na, baka malate ka pa. Okay. Louie, Tito Jeff mo to. Buksan mo tong pinto. Andun na sa kwarto yung mama mo. Maliligo na yon. Kaya ako na lang inandito. Brad, buksan mo na to. Usap tayo. Malay mo, makumbinsi ko pa yung mama mo, di ba? Ano, Brad? Buksan mo na. Yon. Pwede pumasok? Sige po. Balita ko, gusto mo daw sumama sa outing. Opo. Kaya lang si Mama ayaw pumayag. Sabi ko maglilinis ako ng kwarto kahit buong bahay pa, payagan lang niya ako pero ayaw pa rin. Wala siyang tiwala sa akin big boy na ako. Brad, hindi naman sa walang tiwala sa iyo yung mama mo. Walang tiwala yung mama mo sa mga taong pwede niyo makasama. At isa pa, swimming yung pupuntahan niyo. Baka mamaya may mangyari sa'yo. Mababantayan ka ba ng mga kasama mo? Marunong naman po ako lumangoy. Nako, Brad. Eto, atin-atin na lang ha. Nung 12 years old ako, mahilig ako mag-swimming. Marunong at magaling din ako mag-swimming. Pero nung minsan nag-slide ako, may nakasabay akong bata. Nasipa ako sa ulo. Ayun, mahilo-hilo ko. Muntik na ako malunod. Buti na lang nakabantay si mama sa akin. Paano ikaw? Wala si mama mo sa outing na yun kung sakali. O sino magbabantay sa'yo? Siyempre, ang babantayan ng parents ng classmate mo, yung classmate mo. Gets mo ba, Brad? Mag-iingat naman ako Ikaw, oo. Yung mga tao sa paligid mo. Intindi mo na lang sana si mama mo kasi mababaliw siya kapag may nangyari sa'yong masama. Isipin mo si Bruno, yung aso mo. Biglang may namalo kaya tinangi si Bruno. O ano mararamdaman mo? Magagalit. Yun mismo. Pero times 10, baka times 100 pa. Gets mo na ba? Halika na, labas na tayo. Kumain ka na ha. Sarap-sarap ng ulam nyo Naamoy ko kaya pagpasok ng bahay. Adobo sa gata yata yun. Talaga? Favorite ko po yun Tamo na. Halika na. Sige po. Hello, Des. Asa ka na? Nandito na ako sa tapat ng school ni Kitty. Ito, mga 2 kanto na lang. Traffic lang kasi Ang daming mga nagsasakay na tricycle. Okay, sige. Nandito lang ako sa tapat mismo ng gate ha. Tatawid lang. Naglalabasan na yung mga estudyante. Sige, abangan mo na lang si Kitty. Malapit na ako. Okay, bye. See you. Bye! Asa na kaya si Kitty? Dapat yata bilhin na namin siya ni Des ng cellphone Madali namin siya makontak. Ay, si Kitty. Naglalakad palabas ng gate. Teka, sino yung kasama niyang lalaki? Kaklase? Teka. Bakit
magka-holding hands sila. Anak ng... Huwag mo sabihin... Teka, tatawid na nga ako. Bukas kain ulit tayo dun, ah. Sige, ako bahala. Libre kita. Kitty, Tito Jeff? halika dito. Halika na. Una na ako, ah. Sige, bye-bye. Tito, andito na po kayo? Asa na po si Mama? Kala ko po kayong dalawa susundo sa akin. Sino yun? Po, Sino sabi yun? Ano, nagbo-boyfriend ka na? 13 years old ka pa lang ah. asa na po si Mama? Kamagalala, parating... Tito, please. Please po, wag niyo pang sasabihin kay Mama. Makikipag-break po ako. Wag niyo lang po kayo susumbong kay Mama. Please, Tito, magagalit po sa akin si Mama. Aba, syempre. Bata-bata mo pa eh. Tapos may pa-boyfriend ka na. Marunong ka na makipag-holding hands. Dinaig mo pa ako. Alam mo, first girlfriend ko, 16 ako. Ikaw, 13? Shh! Tito, hinaan niyo po yung boses niyo. Ang dami pong tao. Ay naku, mama mo na bahala sa'yo. Parating na siya. Tito, maawa na po kayo sa akin. Promise po talaga makikipag-break na ako. Tapos, hindi na po ako ulit. First time ko lang naman po eh. Trip lang naman po, Tito eh. Naku, Kitty. Mama mo na yung bahalang magpaliwanag sa'yo. Dahil kung ako lang, wala kang maririnig na sasangayon sa'yo. At yung lalaking yun, kung sino man siya, makapuntahan ko pa yung mga magulang nun eh. Tito, pag nalaman po ni Mama to, baka paluin niya po ako. Granted, walang allowance. Ewan ko, Kitty, ewan ko. Sa inyo po nakasalala yung mangyayari. Ako, Kitty. Kitty! Jeff! O yan. Tito, please. Tito, please. Please po, Tito. O ano, tara na? Ayun na yung taxi oh. Punta na tayo sa restaurant. Andun na daw si Mama at saka si Louie. Oh, bakit? Anong problema? Jeff? Magsalita kayo dahil naaaning na ako, ha? Jeff, magsalita kayo dahil naaaning na ako. Si Kitty, nahuli ko. Tito. May ka-holding hands. Ano ka mo? Mama. Sumakay ka na sa taxi, uuwi na tayo. Mama. Sakay na! I hate you, Tito. I hate you. Oh, ba't kasalanan ko? Sumakay ka na rin, Jeff. Uuwi na tayo. Okay. Paano? Mauna na ako ha? Sige, mag-iingat ka. Next week na lang natin ituloy yung plano natin kumain sa labas. Des. Pasensya ka na ha? Saan naman? Tignan mo ngayon. Nagmumukmok yung anak mo. Mag-aaway kayo. Dahil lang sinumbong ko siya sa'yo. Ano ka ba? Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Kasi pati sa'yo nagalit yung anak ko. Kasalanan naman kasi niya. Buti nga sinabi mo eh. Kasi kung hindi, baka kung ano-ano yung pinaggagawa niya kasama ng boyfriend niya. Pasalamat nga ako at nakita mo. Kasi walang ibang magsasabi sa akin na gumagawa na pala ng kalokohan yung anak ko. Hindi yung mga teachers at lalong hindi na yung mga kaklase niya. Thank you, Jeffrey, ha? Thank you talaga. Ay, sana lang eh. Maintindihan niya agad kung bakit ganito na lang yung reaksyon natin sa ginawa niya. Sana ma-realize din niya na para sa kanya rin yung mga ginagawa natin. Oo nga eh. Ay, balik ka rito bukas ha? Oo naman, syempre. Kasi hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Baka magsigawan na naman kami ni Kitty. Baka mamaya lumaya siya bigla or what. Kailangan kita. Huwag ka mag-alala. Nasa plano ko naman talagang pumunta dito bukas. Saka weekend, no? Wala naman akong gustong punta na makasama kundi kayo.
Popoy at Bea, masasabi kong having Des and her kids in my life is the best thing about me. Sila ang asset ko, a loving partner, and 2 more people who gave me a purpose. They just simply made me a better person. Minahal ko sina Kitty at Louie na parang akala mo sa akin din talaga sila nanggaling. Masaya sila kapag ka nakikita ko at ramdam kong dumedepende din sila sa akin. At talagang feel ko ang pagiging tatay nilang dalawa, Popoy at Bea. As in, I love them so much. Pero syempre, may limitations. I could only show them love, give them gifts, make them happy. Pero ang pagdidisiplina ay sa nanay pa rin nila. Hindi ko pwedeng itodo ang pagiging tatay, syempre. Lahat ng gagawin ko ay pinapaalam at ipinapaalam ko kay Des. At si Des naman ang may final say sa lahat regarding her kids. Hindi ko lang ma-explain sa inyo how I feel during that time, Popoy at Bea, but I was really happy. Kasi naman, I was not only getting love from one person, but 3 people all at once. My life was complete. Wala na akong mahihiling pa, kundi sana ay magtuloy-tuloy na nga ang maganda at masayang buhay para sa 3 tao na nasa ilalim ng kalinga at protection ko. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Olats. Popoy and Bea, after our 7th anniversary ni Des, we eventually decided to live together sa apartment na inuupahan niya. And I was so happy and excited kasi feeling ko it was another step to becoming closer sa itinuturing kong munti ko na ring pamilya. Nag-level up, kumbaga. And it felt like a privilege na maimbitahang tumira kasama sila. Kasi para sa akin talaga, Popoy at Bea, pamilya ko na silang 3 eh. Ito na yun. Ito na yung settling down na pinapangarap kong ma-achieve noon pa. Marami man ang duda kasi nga tatay-tatayan lang naman ako nung mga bata, pero sa sobrang saya ko ay wala na akong pakialam sa komento ng ibang tao. At lalong hindi ko na iniisip na hindi ko tunay na anak sina Kitty and Louie. I love them as my own. At talagang inaalagaan, pinoprotektahan ko ang relationship na meron ako sa mga anak ni Des. Kasi sa totoo lang, para na kaming one happy family. Hindi perfect, syempre, kasi may mga stressful moments din, may mga problema din here and there, pero that's the beauty of being a family. You work together to fix any problem. And you don't give up on each other. O ano, Brad? Mapag-isipan mo na ba yung proposal ko sa'yo? Ang dami-dami mong mga pinagsasasabi sa akin sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. So alin doon? Yung magbabarko. O kaya yung mag-butcher sa ibang bansa. Brad naman eh. Ang dami ko na pinapakita sa yung website eh. Tsaka yung pictures ng mga batchmates kong sumubok na. Sumubok at ngayon asinsado na. Eh bakit nga ba ha? Una sa lahat, hindi ko alam yung pwede kong trabaho sa barko. Kaya nga may training eh. Tsaka yung butchering na sinasabi mo. May training din para doon. Okay naman yung pasweldo sa atin dito, may benefits. Eh Brad, masaya ka na dito. Yung sasaktuhan lang. Ayaw mo bang mas umangat pa? Hindi man sa posisyon, at least sa sweldo. Tsaka baka nakakalimutan mo. Magka-college na yung panganay mo. Baka may pangarap na eskwelahan yun. Meron nga. O, kitams? Tsaka Brad, eto ha.
Hindi naman sa minamaliit kita. Sus, pero mukhang kamaliit-maliit yung sasabihin mo ah. Makinig ka lang. O ano? Ayaw mo ba bumili ng sarili mong bahay? Yung permanente mong bahay. Yung bahay na titirahan ng mag-iina mo. Yung bahay kung saan tatanda kayo ni Des. Ayaw mo nun? Dami ko nakikita. Hindi dito sa Maynila pero konting tumbling sa labas ng Maynila. At magagawa mo makapag-down at monthly kung mas malaki ng konti yung sahod mo. At tataas lang yun kapag nagbarko ka. Patingin nga ulit ang mga sinasabi mo. Paano ba sustain ito? Yun. Sige, teka. Kukunin ko lang yung cellphone ko sa table ko ha. Teka, hintayin mo ako. Sa wakas at makapagpapahinga na rin. Teka, pinatay mo na ba lahat ng ilaw sa baba? Yes, ma'am. Binunot mo yung TV at saka electric fan? Yes, ma'am. Good. Tulog na. Uy, go. Di ka pa matutulog. Tapusin ko lang tong binabasa ko. Okay. Des. May tatanong lang ako. Try ko kaya magtrabaho sa iba. Sa iba? Paanong sa iba? Either sumakay ng barko, mag-apply sa ibang bansa. Ano sa tingin mo? Uy. Oh. Kako, ano sa tingin mo? Ay, hindi ko sure. Well, kung ako yung tatanungin mo, ayoko. Ayokong lumayo ka sa amin ng mga bata. Ayoko ng LDR. Ayoko nang nakakasama ka lang namin ng ilang beses sa isang taon. Kahit para naman sa future natin, pang tuition ng mga bata, tsaka sarili natin bahay. Bahay na hindi renta lang. Yung bahay na atin talaga, yung permanente, at kung saan tayo tatanda. Tess. Ay, paano ba? Feeling ko, pwede naman nating i-achieve yun sa current job natin. Basta galingan lang nating mag-ipon o kaya mag-small business tayo. Huwag na yung pupunta ka pa sa ibang bansa. Ayaw mo ba na makapunta sa ibang bansa? Maranasan tumira sa ibang bansa? Kasi malay mo, kapag natanggap ako, doon ako magtatrabaho. O pwede ko kayo ipetisyon. Pwede ko kayo kunin ng mga bata doon, di ba? Jeffrey, una sa lahat, matagal bago pwedeng mangyari yun. Yung petition. At pangalawa, hindi naman tayo mag-asawa. Hindi mo legal na anak si Kitty at Louie. Kaya malabo yung iniisip mo. Oy, bakit hindi pa tayo magpakasal? Alam mo, halika na, matulog na tayo. Teka. Pag-iisipan ko muna yung mga pinagsasasabi mo sa akin. Then, tuloy na lang natin bukas. Inaantok na ako eh. Pag nagtsikahan pa tayo, baka mawala na yung antok at atakihin na ako ng insomnia bigla. Sige na, halika na. Patayin mo na yung ilaw. Itulog mo na lang muna yan. Talaga ma? Pupunta tayo sa theme park? Oo nga. Kaya dalian yung kumain. Tapos maligo na kayo. Aalis na tayo kaagad. Yay! Una na akong maligo, Louie, ha? Uy, ate, ako muna. Palagi mo ako inuubusan ng tubig eh. Di mag-ipon ka ulit ng tubig. Mahirap pa yun. Ako muna kasi. Dun ka na sa kwarto ko maligo, Louie. Basta, huwag kang magkakalat ng tubig, ha? Yes, opo ma. Ligo na ako, ma, ha? Sige. O, ikaw lalaki. Anong gagawin mo? Bakit hindi ka pa kumain dyan para ikaw na yung sumunod maligo kay Louie? Jeff? Huy,
Okay ka lang? Tulala ka dyan. O ano? May tanong ako. Kagabi ka pa ha? Ganun pa rin yung sagot ko. Hindi pa rin ako boto sa paghahanap mo ng ibang trabaho. Hindi, iba na to. Although, natanong ko na pero hindi to tungkol sa trabaho. Ano yun? Will you marry me? Gago to! Ayan o. Yan. Yan mismo. Yung reaction mo na yan ang pinagtataka ko. Ang alin? Reaction ko? Bakit? Dahil seryosong tanong yun. Magpakasal na kaya tayo? 9 years na tayo. Alam mo ba yun? Alam, syempre. O bakit tinatawan-tawanan mo lang ako? Tingin mo hindi ako na-offend? Bakit kasi ayaw mo na lang sagutin ng matino yung tanong ko? Kasi naman, nakakabigla ka. Tsaka, parang out of nowhere. Eto na nga Seryoso na ako. Seryoso na ako magtatanong sa'yo. Magpakasal na tayo. Bakit ang tagal mo sumagot? Des, ano bang problema? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw. Bakit? Hindi yata maganda yung reaction mo. Ayaw mo, no? Ayaw mo magpakasal. I mean, why would I marry you? Ano ka mo? Ang ibig kong sabihin, anong rason bakit kailangan pa nating magpakasal? Magkasama naman tayo sa bahay. Okay naman tayo at saka parang matanda na tayo para i-prioritize pa yan. 38 lang ako, 40 ka lang. Anong matanda dun? Well, kahit naman senior na tayo, pwede pa rin tayo magpakasal. Pero teka. Yun lang ba? Yun lang ba yung dahilan mo? Edad? Kasi sa pagkakaalala ko, kahit nung 6 or 7 years na tayo, nagpaparamdam na ako sa'yo noon. Kaso parang binablock mo yung mga attempts ko eh. Parang hindi naman. Kaya diretsuhin mo na lang ako. May problema ba tayo? Sabihin mo na sa akin lahat para alam ko kung paano tayo mapupunta sa iisang pahina. Gets mo ba? Well, let's just say masyadong komplikado para sa akin ang kasal. Kasi may mga anak ako. Kailangan mo silang i-adapt pag nagkataon. Oo naman. Pero ang haba ng proseso. Matrabaho, komplikado. At honestly, ayoko na ng stress. Gusto ko kung ano tayo ngayon. Yung masaya naman, okay na yun. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat by inserting marriage between us. Actually, it's more like between you and me and my kids. Popoy at Bea, doon ako nakaramdam ng takot. Doon nayanig yung akala kong almost perfect ko ng buhay. Doon ako na-confuse sa role ko sa buhay ni Des at sa mga anak niya. Kasi gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, feel ko na ang pagiging tatay kina Kitty and Louie. Siyempre, feel ko rin ang pagiging asawa na rin kay Des. At hindi lang yon. Nasa plano kong gawing legal ang lahat ng yun. Hindi lang sa salita. Kasi hindi naman pwedeng nasa isang bahay nga kami nakatira pero walang legal bearing. Para lang kaming nagbabahay-bahayan na walang kasiguraduhan. Siyempre, gusto ko ma-secure yung family ko. Gusto ko legal sa mata ng batas at sa mata ng Diyos na ako nga ang padre de familia. Popoy at Bea, akala ko 100% all in na ako sa buhay nila Des. Pero hindi pa rin pala. Isa pa rin akong outsider. At least, para kay Des. At nasaktan talaga ako. Parang ang pakiramdam ko noon ay may kulang o mali sa akin para hindi makita ni Des ang worth ko as a husband.
worth ko to be a legal guardian ng mga anak niya. And I was so confused kasi ginagawa ko naman ang best ko. Never akong naging half-hearted sa mga efforts ko. Kaya bakit? Ano pang kulang? Popoy at Bea, simula nga nung pag-uusap namin na yon ni Des ay tila may pader na unti-unting nabubuo sa pagitan namin. I suddenly felt conscious. Des felt defensive. Dahilan para mapadalas ang mga awayan namin. And every time na nag-aaway kami, ako ang umaalis ng bahay. Or more like, pinapaalis ako ni Des sa bahay nila. So, nadadagdagan ang sama ng loob at insecurities ko. Si Des, lalong nagiging pusong bato. Inaakusahan ko siya sa mga pagkukulang niya. Binabato niya naman ako sa pagiging sobra ko. Sobra, demanding, at hindi alam kung saan dapat na lumugar. Nakadalawang temporary breakup kami until we finally decided to break up for the last time. At nangyari yon 2 weeks ago o 2 weeks bago ang dapat sana ay 10th anniversary namin. At si Des ang nag-initiate ng permanenteng hiwalayan. Kaya umuwi muna ako sa amin. Hoping that Des would change eventually her mind kapag nakapagpahinga kami ng konti. Oh, Jeffrey, kape mo. Salamat, ma. Nak, hanggang kailan ka ba magmumukmuk dito? Bakit hindi ka pa umuwi kay Des? Ma, hiwalay na nga kami. Paano mga gamit mo doon? Dami nun. Ilan na lang damit mo dito Ma, kapag bumalik ako doon at kinuha ko yung mga gamit ko, wala na. Yun na yun. Para ko na rin sinabi kay Des na tapos na nga talaga kami. Nak, halos 1 buwan ka na dito umuuwi. Yung mga bata, di ka ba hinahanap? Hinahanap. Text nga ng text sa akin si na Louie. Yun naman pala Ma, hindi ko pa nga kaya Hindi ko pa sila kayang harapin. Nak, hiwalay na kayo ni Des Hindi naman pwedeng iwan mo lang doon yung mga gamit mo, pakalat-kalat. Pumunta ka na doon. Kunin mo na mga gamit mo. Tsaka ka na umuwi dito. Pinapahaba mo lang yung hirap mo, Nak Kawawa ka. Kawawa din yung mga bata. Umaasa silang uuwi ka anytime. Inaantay ka nila. Kaya, Jeff, sige na, magpaalam ka na ng maayos dun sa mga bata. Bilang ikaw naman yung tumatayong tatay nila ng halos 10 taon. Hello? Des? Andyan ka na ba? Oo, andito na ako sa may pinto. O sige, pababa na ako. Okay. Relax lang, Jeff. Kaya mo yan. Dalihan mo na lang yung kilos mo. Hi. Hey. Pasok ka. Sina Louie, si Kitty. Pauwi pa lang galing school. Si Mama yung sumundo sa kanila. Halika, pasok ka na.
Itong maletang to, yung mga formal wear mo. Di naman ganun karami kaya inimpake ko na. Pero yung ibang gamit mo, hindi ko ginalaw. Wala akong ginalaw. Eto pala sa may pinto, may mga bagong box din dito. Para sa mga sapatos mo. Salamat. Tapos, wala ka na rin palang maduming damit. Lahat nalabahan ko na. Saka nakalagay na rin sa cabinet. Okay. Salamat ulit. Tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka, ha? Kung kulang ka sa bag o paper bag, may maleta din pala ako dyan na pwedeng ipahiram sa'yo. Alam ko. Ako bumili nun para sa'yo eh. Oo nga pala. Sa baba lang ako, ha? Magluluto lang ako ng dinner. Dito ka na kumain, ha? Kahit for the last time. Okay, sige. Baba na ako, ha? Ngayon ko lang napansin. Dami ko na nga talagang gamit dito, no? Dami kong damit, sapatos, mga libro, mga kung ano-anong kutsi-kutsibot. Parang maglilipat ng buong bahay. Problema, ako lang yung alis. Ay, pusin ko na nga to. Daddy Jeff? Uy, Kitty. Daddy Jeff! Uy, Brad. Daddy Jeff! Ano? Namiss mo ako? Dito na ulit kayo titira? Louie. Bati na kayo ni Mama? Louie? Bakit? Di mo ba nakikita yung mga gamit ni Daddy Jeff? Sabi naman sa inyo, Daddy. Mag-sorry ka na kay Mama. Mag-sorry ka lang. Lalambot din puso nun. Kilala mo naman si Mama eh. Ginawa ko na yan, Brad eh. Ang daming beses ko na nag-sorry. Baka naman kasi hindi ka sincere. Sincere ako, syempre, no? Gusto mo kausapin ko si Mama? Huwag na, Brad. Makikinig sa akin yun. Brad. Hindi lang halata pero favorite ako nun ni Mama. Wala rin mangyayari. Try lang, Daddy. Teka. Louie? Bakit ba? Louie ka ng Louie, ate. Kasi ang insensitive mo. Hindi ka marunong makaramdam sa paligid mo. Nag-e-empake na si Daddy Jeff, oh. Kung may pag-asa pang magkabalikan sila, bakit si Mama mismo ang bumili ng mga kahon na to para kay Daddy Jeff? Bakit halos 1 buwan na pero hindi pa rin nagbabago isip ni Mama? Mag-isip-isip ka nga. Pero... Tama na yan, Brad. Tama naman si ate mo eh. Kung may pag-asa pa, di dapat matagal na kami nagkabalikan ni Mama nyo. Walang mabuti pa. Tulungan nyo na lang ako dito, ha? Para may tulong naman kayo sa akin. Tagal-tagal ko kayo nalagaan. Wala man lang kayo silbi sa akin. Dali na, Louie. Ikaw dun sa... Ayoko. Kung aalis ka, umalis ka, pero hindi kita tutulungan. Bahala kayo dyan. Louie! Hoy! May pag-walkout na nalalaman yung batang yun? Hayaan mo na siya, Kitty. Alam mo naman yun, matampuhin kahit dati pa eh. Ikaw, pwede mo ba akong tulungan para mapabilis ako dito? Sige po. Pero Daddy Jeff, hindi ibig sabihin nun gusto ko kayong umalis ah. Tutulungan ko lang po kayo kasi nag-request kayo. Siyempre naman. Wala akong iniisip na ganun. Kaya sige na, ikaw mag-impake ng mga libro ko. Ilagay mo doon sa isang box na binili ng mama mo. Okay po.
na yata yung huling box. Jeff, Oh, Des. tapos ka na? Nalagay mo na sa kotse lahat ng gamit mo? Oo. Yun na yung huli. Okay, di bale. Kapag may nakalimutan ka, ime-message kita. Halika sa loob. Merienda ka muna. May cake dyan o kaya kape. Hindi na. Busog pa ako sa dinner kanina. Okay. So, paano? Aalis ka na ba? Des, may tanong ako. Ayan ka na naman sa mga tanong mo. Ano ba yon? Wala na bang pag-asa? Jeff. Des, 10 taon tayo eh. 10 taon yun. Des, ang tagal nun. Kung ano man yung issues natin, baka pwede pa na maayos. Ayaw mo kapakasal. Okay lang, sige, tatanggapin ko. Alam mo namang hindi lang yun ang issue natin, di ba? Yung mga gusto ko para sa atin, sige, bibitawan ko na. Yung mga pangarap kong gawin, kalimutan mo na. Jeff. Des, pag-isipan mo pa ulit. I'm sorry. Ano gusto mong gawin ko? Ano kailangan kong gawin? Sabihin mo lang gagawin ko. Anong issue mo sa akin na ayusin ko? Jeff. Ano, hindi mo na ba ako mahal? Wala na ba? Baka pwede pang mabawi, Des. Kasi utang na loob, Des. Utang na loob. Des, hindi lang ikaw yung mawawala sa akin. Mawawala din sa akin yung 2 bata. Des, mahal ko kayo. Mahal ko kayo. Sobra. Jeff, sa tingin ko dapat umalis ka na. Baka makita ka pa ng mga bata. Baka makita mo pa sila. Lalo ka lang mahihirapan. Tama na, Jeff. Umalis ka na. Please. What can I say to make you change your mind? To have the chance to turn the hands of time back to the days when you were mine. Just give me one more chance for one last time. Popoy at Bea, that's the hardest part of loving a single mother. You lose her, you lose the kids. The kids you already come to love deeply. Kaya sobrang olats talaga, Popoy at Bea. Kasi para sa akin, hindi lang ako nawala ng partner, nawalan din ako ng mga anak. Binigyan ako ng pagkakataon na maging tatay, pero binawi din in the end. At sobrang sakit nun. Sobra. To the point na I can actually feel physical pain in my chest sa tuwing umiiyak ako sa kwarto ko. I miss them. I miss my little family. I miss the good times. I miss the problems. I miss the life I had with them. Pero wala eh. Ayaw na ni Des. Ayaw na ng nanay ng mga bata. Pero dahil mahal na mahal ko sina Kitty and Louie, I kept in touch with them. Si Louie, palagi kong ka-chat, palagi akong ina-update sa mga nangyayari sa kanila.
Ganon din naman si Kitty. Tumatawag sa akin paminsan-minsan para humingi ng payo sa mga school problems niya. Siyempre, lingid sa kaalaman ni Des, ay pinapadalhan ko ng mga regalo at allowance sina Kitty and Louie katulad ng dati. Mag-18 years old na si Kitty at 16 naman si Louie nung nag-break kami ni Des, Popoy at Bea. They need me now more than ever. They need a father figure to guide them. Kaya hindi ko sila basta pababayaan na lang. They grew up with me. 10 years din yun. At kahit nag-break na nga kami ni Des, ay hindi naman mawawala basta-basta yung pagmamahal ko sa kanila. I love Des so much. Nasaktan man namin ang isa't isa, pero I love her regardless. Kaya talagang wala sa plano ko ang mag-move on. Mas pinaplano ko pa nga kung paano ko sila mababawi. Nak, aalis muna ako ha. Pupunta ako sa bahay ng tita mo. Sus, magmamadyong na naman kayo eh. Huwag ka nga magulo. Pang pastime namin yun. Alang naman lumabas-labas pa kami. At least yung madyong tipid. Sa bahay lang kami. Merienda lang, ayos na. Sige, alis na ako. Sige ma, ingat ka ha. Teka, gusto mo ihatid kita? Hindi na, kabilang kanto lang naman yun. Mag-breakfast ka na. At ikaw na bahala kung anong tanghalian mo. Malaki ka na. Ay, si mama talaga. Sa dami ng pwedeng kailigan, madyong pa talaga. Tumatawag. Uy, si Kitty pala. Hello, Kitty. Anak, kamusta? Eto po, maganda pa rin. Ayos, tumawag ka ba para ipaalala sa akin yan? Like, Daddy Jeff? Oh. Ano po kasi, tipo ko na po next month. Ay, oo nga, no? Siyempre, di ko nakakalimutan yan. Huwag ka mag-alala. Nakahanda na yung regalo ko para sa'yo. Daddy. Nag-chip in po kasi yung buong angka ni na mama. So, matutuloy na po yung debut party ko. Hindi naman po ganun ka-engrande, pero may gown po ako, may 18 roses, candles, ganyan. That's good. Ano matutulong ko, ha? Sabihin mo lang, gagawan ko ng paraan. Ay, hindi po, Daddy. Okay naman na po lahat. Pero, pwede po ba kayong pumunta? Aba, syempre naman. And, pwede po bang kayo yung una sa 18 roses ko? Syempre naman, anak. Syempre naman. Teka, sigurado ka ba? Ayos lang ba sa mama mo? Wala naman po kay ibang daddy kundi kayo eh. Pinaalam mo na ba sa mama mo? Daddy Jeff, birthday ko po yun. Siyempre po gusto ko makasama lahat ng special sa akin, diba? Basta po okay sa inyo, payag kayo, wala na po kayong dapat alalahanin. Kung ka na naman pala maasahan mo ako, anak. Darating ako. Yay! Sige po, Daddy. I-finalize po namin lahat. Tawagan po ulit kita para sa mga detalye, ha? Sige lang. Daddy Jeff? Thank you po, See you soon. See you soon, anak. Bye-bye po. Bye-bye. Mukhang kailangan kong laban yung formal wear ko.
namang malinis to eh. Tingin ko kasya pa naman to sa akin eh. Teka, sampay ko na nga. Matawag. Teka, focus lang ako ng kamay. Pakasikitin na ulit to. Si Des. Bakit tumatawag si Des? Des? Hi. Good morning. Yes, Des. Anong atin? Nandito kasi ako around your area. Talaga? Dito lang sa kahabaan ng main road. Meron lang kasi akong dinaanan na supplier. Really? Anong... Iniisip ko kung pwede akong dumaan dyan. Ha? Dadaan ka dito? Sa bahay ko? Oo. Okay lang ba? Pero kung busy ka o may lakad ka, sige, wag na. Hindi. Sige lang, punta ka lang. Alam mo pa naman yung daan, di ba? Oo, alam ko pa. Okay, sige. See you, ha? Ibaba na natin to. Mag-aayos lang ako ng sala konti. Nakakaya eh. Madumi. Sira? Wag na. Hindi naman ako maarte eh. Ito talaga, oh. Sige na. Pumunta ka na dito. See you. See you. Grabe. Yun na siguro yung pinakamabilis na linis na ginawa ko sa tanang buhay ko. Teka, saan na kaya si Des? Malapit na yun for sure. Ay, ayun na. Okay na kaya itong itsura ko. Des? Uy, hi. Pasok. Thank you. Tara, doon tayo sa loob. Si tita. Umalis eh. Pumunta sa tita ko. Kape, juice. Juice na lang. Ang init eh. Sabagay. Teka. Ito na. Thank you. Teka, napadalaw ko nga pala. Wala naman. Mangangamusta lang. Well, ito. Okay naman ako. Ikaw, kamusta? Parehas pa rin naman. Mas maraming load ng work kasi promoted na ako. Oo nga eh. Congrats nga pala ulit. Thanks. Ang totoo niyan, matagal ko ng planong dalawin ka para kausapin. Kausapin? Tungkol saan? Tungkol sa mga bata. Anong problema? Kailangan ba ng tulong? Hindi. Okay lang naman sila. Wala namang problema. Kaso may favor lang sana akong hihilingin. Anything. Basta para sa mga bata. Jeff, baka pwedeng laylo ka na lang muna sa kanila. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nakita ko kasi na magka-chat kayo palagi ni Louie. Tapos minsan, dinadalaw mo siya sa school. And then, binalita sa akin kanina ni Kitty na kasama ka daw sa 18 Roses niya. I mean, parang malapit ka pa rin sa mga bata. Okay. When in fact, dapat hindi na, di ba? Or at least, unti-unti na kayong nagkakaroon ng distansya. Kasi hiwalay na tayo, Jeff. Wala nang point para maging malapit ka pa sa kanila. I mean, naiintindihan ko naman na ikaw yung naging tatay nila for how many years. Lumaki sila sa piling mo. Pero technically, may hangganan pa rin yung connection mo with my kids. Kasi mahirap na. Hahanap-hanapin ka nila hindi ka naman legally bound to them. Tapos paano kapag dumating yung time na
Namalay natin, may pumasok na bagong tao sa buhay ko. At lalo na bagong tao sa buhay mo. Will they understand the situation? Pero wala pa naman eh. Oo nga. Pero in time, di ba? Alangan namang bigla mong putulin yung kontak mo sa mga anak ko kapag may dumating na. Kaya maganda, yung unti-untiin mo. Des, seryoso ka ba? Oo, Jeff. Bilang nanay nila. Ito yung gusto kong mangyari. Okay, sige. Naintindihan ko. Pag-iisipan ko pa maigi yung mga sinabi mo. Pero yung sa dibo ni Kitty, pwede bang mapagbigyan mo ako doon? Kahit for the last time, please? Actually, bala ko nga sanang sabihin ayawan mo na lang si Kitty eh. Pero sige, papayagan ko yan. Pero last na yun, Jeff, ha? Then start to lessen the communication na lang. Lupit mo talaga, Des, no? Wala, Jeff eh. Ganun talaga. Sa'yo din naman ang galing, di ba? Kapag minahal mo ko, kailangan mong mahalin yung dalawang anak ko. Pero kapag nawala ako sa'yo, mawawala din sila sa'yo. Jeff, wala na ako sa'yo eh. We let go of each other na. Kaya sana, ganun din yung gawin mo sa mga anak ko. Alam mo naman yun, di ba? Pwede mo silang mahalin. Pero hindi mo sila pwedeng angkinin. Popoy at Bea, pagkatapos ng pag-uusap namin na yun ni Des, ay nabawasan bigla yung kumpiyansa ko sa sarili ko na mababawi ko pa sila. Kitang-kita ko na sa mga mata ni Des na wala na. Wala na siyang balak pang balikan ako. Dahil wala rin akong nakitang bakas ng pagmamahal sa mga mata niya kahit katiting. Wala na talaga. Iba na ang paraan niya ng pagtingin sa akin. Iba na rin ang mga kilos niya. Hindi na pamilyar. Popoy at Bea, hindi ko na siya kilala. Ibang version na ni Des ang humarap at nakipag-usap sa akin. Yung Des na hindi na talaga ako mahal. At lalo akong natakot, Popoy at Bea, nung hiniling niya sa akin na tuluyan na akong mawala sa buhay ng mga anak niya. Gusto niyang totally ay putulin ko na ang lahat ng ugnayan ko kina Kitty at Louie. Biglaan pa nga kung kinakailangan. Kaya hirap na hirap ako ngayon, Popoy at Bea. Kasi hindi ko kaya. Hindi ko kayang mawala sila. Gusto ko pa silang ipaglaban. Pero hindi ko alam kung dapat pa nga ba. Kasi baka maguluhan ng mga bata. Umaasa din sila. Baka masaktan din sila. Alam kong mahal ako ni na Kitty and Louie bilang ama na rin nila. At ayoko namang ma-disappoint ang mga bata. I can't let them down. I can't just let them go. They need me. Anong gagawin ko, Popoy at Bea at mga kamorkada? Anong susunod kong dapat na gawin? Tama ba yung mga iniisip ko? O tama si Des na dapat na matuto akong lumugar, which is nowhere near them? Sana mapayuhan ninyo ako, Popoy and Bea, and I'm open to your comments and suggestions. Siyempre, low-key, umaasa akong susuportahan niyo ako. Pero ayos din kung meron kayong ibang isasampal sa akin na katotohanan. Maraming salamat, Dear MOR, sa oras na ibinigay ninyo para sa sulat kong ito. Maraming salamat din sa mga dramatista ninyong napakagagaling. More power pa, and God bless. Lubos na gumagalang, Jeff. Dear
ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Olats. Mga kapamilya, oras na natin. It's 10 minutes to go before 3 p.m. At yan na nga po, ang mapait na kinasapitan nitong liham na ipinadala ni Jeff na wala namang ibang hiniling kundi ang mapalapit at maalagaan, maprotektahan pa rin yung kanyang kinagisnang bago sanang pamilya. 'Di ba? Ang buong pamilya ni Des, well, excluding the ex-husband of Des. Okay, kasama yung mga bata. Ayan, pero sige. Willing daw, Bea, itong si Jeff na tumanggap ng mga comments and suggestions at kung hindi man daw tayo makikisimpatiya sa kanya, isampal na lang din natin yung mga ilang katotohanan na kailangan niyang malaman at tatanggapin niya. Grabe naman yung isampal. Pero, una sa lahat, gusto kong i-comment itong si Jeff. Kasi, aminin natin, Popoy, konti lang yung mga ganyang klase ng lalaki na nakakabuo ng genuine love for a woman na, alam mo yun, single mother, and nagkakaroon din ng genuine love for her children. And ang daming mga single mother dyan ang naghahangad, nagdadasal na makatagpo sila ng ganyang klase ng lalaki, yung katulad nung kay Jeff. Na kita naman, di ba, Popoy, mabuting tao, naging mabuting tatay etong si Jeff dun sa mga anak. And naintindihan ko yung naramdaman niya na para na kasi siyang as in, yung feel nga niya talaga, na tatay na siya, ito na, yung family ko, wala na ako ipaghihilingin. Alam mo, Bea, 10 years, napakahabang panahon yan. Yung iba nga mag-aasawa, may sariling anak, hindi umaabot ng 10 years eh. 'Di ba? Dahil naghihiwalay din. 'Di ba? Yeah. Katulad na lamang nung pamilya mismo ni Des at nung una niyang napangasawa. Yeah. Ang babata pa nitong sina Kitty and Louie, hindi sila tumagal. Si Jeff nandun for 10 long years, 'di ba? Nakasama nila. Oo. Tapos alam mo 'yon, at nasa isip din talaga ni Jeff yung kasal na generally speaking, di ba usually babae talaga yung naghahanap ng ganong assurance na magpapakasal tayo. Pero this time, ibabaliktad. As in, wala sa vocabulary ni Des yung salitang kasal. Maybe because hindi kasi natin nalaman ano yung dahilan, pero feeling ko factor din yung ginawang panluloko sa kanya nung ex niya, pangiiwan sa kanila. Kaya alam mo yun, probably may trust issue si Des dun sa mga lalaki. And dahil nga may mga anak na siya, very protective siya na I'm not gonna ang tawag dito, just share my kids to anyone. Basta nasa akin sila, alam kong mas protektado sila kapag ako lang yung kasama nila. Siguro may ganung thinking. Lalo na kapag basta linawin lang natin, Bea, hindi napakasal itong si Des doon sa first partner niya. Hindi sila kasal. Hindi sila kasal. Oo. Kaya, alam mo yon, parang siguro may mga ganong issues si Des sa loob-loob niya na hindi na nawala. And hindi natin masisisi kasi bilang nanay, ang number one priority mo is the safety of your kids more than the security of your love life. Alam mo yung ganong feeling. Kaya siguro, si Des. So masasabi ba nating overprotective itong si Des sa kanyang... I think it's not somehow, Bea. Overprotective talaga siya. Diba? At pagka sinabi mong overprotective ka, nag-overthink ka, at ino-overanalyze mo, lahat yan over. Diba? Lahat yan over. At lahat ng sinasabi nating over o sobra-sobra ay hindi rin nakakaganda. 'Di ba? Hindi rin nakakaganda para sa atin. Nagiging masyado kang careful sa pwede mangyari in the future. You don't want to take risks anymore. 'Di ba? Parang you want to play it safe every time. Hindi na rin po maganda 'yan. Kasi hindi magpo-prosper ang isang relationship kung pala if you want to always play it safe. 'Di ba na
pagka medyo nag-aalangan ako, wag na, diyan ka na, dito na ako. Pagka ganon. Yung akala nating katapangan nung una ay actually yun ay karuwagan. 'Di ba? Na sumubok muli. Oo, actually. Tsaka alam mo, naramdaman ko yung naintindihan ko yung naramdaman ni Jeff na nasaktan siya na akala niya part na siya ng family na yun. Yun pala, alam mo yun, mayroon pa ring boundaries, mayroon pa ring limitation, hindi pa rin siya pwedeng maging, 100% na maging tatay kahit na ba all this time, 100% yung binibigay niya para kay Des and para sa mga kids. Naawa ako. Naawa ako kay Jeff na alam mo yun, 10 years of his life binigay niya dun kay Des tsaka sa mga anak. Pero alam mo yun, dahil lang sa ayaw na ni Des, mabilis lang dapat siyang ayaw na rin. Dapat ayaw na rin daw yung mga bata dapat off limits na rin yung mga bata. Yeah. And Popoy, sige, sagutin na natin yung tanong. Ano ba sa tingin mo ang dapat gawin ni Jeff? Dapat ba niyang ipaglaban pa, knowing na obviously ayaw na talaga ni Des, wala nang feelings para sa kanya maybe? Okay. Sige, para sa lalaki point of view, 'di ba? Comparing point of view para dito kay Jeff, unang-una sa lahat, sabi mo nga, makikita mo talaga sa mata ng tao kung mahal ka pa, may pag-asa pa, or kung talagang wala na. Diba? Yeah. At yun yung not once, diba, too many a times na nakita mo na itong si Des na ayaw na talaga. Diba? Nag-usap kayo dati, nagkausap ulit kayo lately, nakikita mo talaga sa mata niya, parang sabi mo nga, Des is a different person na. Diba? Ito yung tao, ito yung version ni Des na hindi ka na mahal. Okay, sige. Wag mo nang balikan si Des. Wag mo na ring subukan. Para sa akin Jeff, para sa akin, hindi mo na rin kasi pwedeng 10 years na nakasama mo sila, you just have to cherish the moments nung 10 years na nakasama mo sila. Di ba? Munang singilin yun na parang utang na loob. Eto na naman tayo sa utang na loob. Di ba? Wag mo nang yung iniisip mo na i-consider mo naman yun. Well, matibay na ilang beses ang sinabi sa'yo, hindi niya na kino-consider yun. Yung 10 years of staying with them, with that, 'di ba, with the family, ayaw niya na. You just have to respect Des's decision, 'di ba, na ayaw niya na ng relationship. Pero ang para sa akin, madadaan pa siguro sa pakiusap kung sakasakali na hindi naman kasi ibig sabihin, Bea, na iba rin kasi yung relationship na build mo doon sa former partner mo, sa ex-partner mo, kesa doon sa mga kids niya. Diba? Kung maganda, sound ang relationship mo doon sa mga anak niya, why would you stop me? Diba? Kung gusto mo, sabihan mo yung mga anak mo na natigilan na ang pakikipag-usap, pakikipag-communicate sa akin. Diba? Because yan yung partido mo. You don't talk to me. You talk it out with your kids. Diba? That's something na dapat ipaliwanag mo kay Des. Pero yung ikaw yung palalayuin sa mga bata, kasi hindi niya kaya. Kasi alam niya na it's a selfish act for Des actually. Yun lang yung pwede mong ilaban Naging maganda ang pakisama mo doon sa mga bata. So why should you leave them dahil sinabi lang nung nanay nila? No, kausapin, para sa akin, the best thing to do is kausapin mo si Des at sabihin mo na lang na siguro yung hindi naman sa nagpapakatatay ako sa kanila. I mean, 10 years ng buhay nila, nakasama nila ako, magdedebo yung anak mo. Ibig sabihin, 10 years ago, 8 years old pa lamang siya, magkasama na kami, nagustuhan yung pakikisama ko, wala ka na ron. Di ba? Wala ka na ron kung mag-communicate pa rin kami. Pero yun lang siguro. Pero to win them back, diba, na wag na, hindi na siguro. Jeff, tanggapin mo na rin yung katotohanan na you just have to move on. Makahanap ka ng ibang partner at meron pa rin kayong communication ni si Kitty and si Louie. Well, that's a blessing enough. Diba, na maganda pa rin yung pakikitungo nyo sa isa't isa na parang anak. Ipaliwanag mo, by this time, dapat alam na rin nila. Mga teenagers na yan isang 18, isang 16 years old, maintindihan na nila na parang anak, hindi anak.
'di ba? Yung turing mo sa kanila. Ngayon, kung gusto nila magpatuloy, well, you just have to make patuloy yung magandang communication ninyo and relationship. Not necessarily na gusto mong ma-win back yung family na nabuo mo sana. 'Di ba? Basta tanggalin mo na sa isip mo na makukuha mo pa si Des kasi wala na 'yon. 'Di ba? Wala na 'yon. You're just another tito. Yan, a special tito. Ayan, para doon sa mga anak niya. Yan din yung ipaliwanag mo kay Tess. 'Di ba? Na she cannot impose. Okay? She cannot impose on you na tigilan mo ang mga anak ko kasi wala kang ginagawa masama. 'Di ba? Yeah. Ang mga naiwan mo lang sa kanila ay magaganda mga alaala and they want you to stay in their lives. Yun na lang yung ilaban mo, Jeff. Mm-hmm. Alam mo, I totally agree with everything you said, Popoy, no? Doon sa parte na anuhin pa niya si Des, hahabulin pa, parang olats na tayo doon, guys. Oo, kasi galing na mismo kay Jeff, nakita na niya na iba talaga, iba na yung aura ni Des. Parang talo na tayo doon. Pero pagdating nga sa kids, tama yung sinabi ni Popoy na hindi si Jeff ang mag-initiate ng cutting of communication. Kasi masasaktan talaga yung mga bata pagka gano'n ang nangyari. At magmumukha pang masama si Jeff. Hindi naman niya intensyon na, alam mo yon, sirain yung magandang communication na meron sila. Kaya nga dapat yung side nga ni Des, yung ni Des, asikasuhin ni Des, yung mga anak niya ang kausapin, and kung ano man yung maging desisyon ng mga anak, lalo na ni Kitty Poy kasi magli-legal age na, no? Hindi natin masasabing 100% mature na, pero magli-legal age na, pwede na nga kahit pa paano gumawa ng sariling desisyon sa buhay. Kung gusto pa niyang i-maintain yung communication kay Daddy Jeff, edi push. Pero kung yung dalawang bata, sinunod yung nanay nila, well, Jeff, wala tayong magagawa, kundi respetuhin nga talaga. Respetuhin yung desisyon ni Des at yung desisyon ng mga bata kasi masakit man pakinggan pero wala ka nga talagang, alam mo yon, habol sa kanila kasi hindi kayo kasal ni Des at hindi ka legal guardian ng mga bata. And yeah, masakit pakinggan pero you are actually an outsider technically doon sa family ni Des na yon. Kaya wala tayong magagawa kundi respetuhin kung ano man yung mga desisyon nila. And yung the usual, wala tayong magagawa, yun the usual, you just have to accept yung sitwasyon and then you will eventually have to move on kasi wala namang ibang paraan hindi ka naman pwedeng maglakad patalikod or pabalik ng nakaraan, diba? Pero alam mo, Bea, no? Habang move forward ka, let me just tell you this, Jeff, at sa iba pang mga nakaranas ng ganito, no, na nag-invest ng sobrang daming time, di ba? Pero sa bandang huli, iniwan ka pa rin at ipinagtatabuyan pa nga. Parang itong si Jeff, para na siyang itinataboy nitong si Des na umalis ka na sa buhay ko, umalis ka na rin sa buhay ng mga anak ko, wala ka namang iniwan kundi magandang pakikisama sa kanila. Di ba? Ang takeaway mo dito, okay? Ang takeaway mo rito ay hindi puro kalungkutan. 'Di ba? Dito mo napatunayan, Jeff, at sa mga katulad ni Jeff, nakapasa ka doon sa test of character. 'Di ba? Yung test of character, isa 'yan sa mga pwede mong ipagmalaki, hindi sa lahat ng tao kundi sa sarili mo mismo. Kasi dati takot ka na makipagrelasyon, 'di ba? Wala nga sa hinagap mo na makipagrelasyon sa isang taong meron ng +1, +2, kung tawagin, yung mga single mothers, with all due respect to all the single mothers na nakikinig, ayan, ganyan yung tingin pa rin ng ibang mga tao. Pero 'di ba, you did a great job. 'Di ba? Na ikaw pa nga yung na nag-initiate ng kasal, ikaw yung nag-alaga sa mga bata hanggang sa tumanda sila, gusto nilang to stay in communication with you. 'Di ba? That is not just something. That is a special thing that you were able to achieve. 'Di ba? As tatay-tatayan, ganyan, hindi pa nga ikaw yung tunay na ama 'di ba? Hindi pa nga ikaw yung tunay na asawa or legal parent, legal spouse, hindi pa ikaw yon. Pero look at you, yung mga naibigay mo ay sobra-sobra pa. 'Di ba? Oo, so much more than what is expected of you.
Di ba? Yun yung takeaway mo rito. So sa susunod na mamahalin mo, Jeff, be proud of yourself. Di ba? Sana tumibay, mas naging, anong tawag mo rito, intact ang yung character. Kasama yan eh. Kasama yan, yung mga pagsubok na ganyan. Na talaga mapapatunayan mo, hindi, nagawa ko na to noon, mas magagawa ko pa to at kaya ko pang i-push pa sa susunod. Diba? Kung ayaw mo ni Des, edi wag. But for me, please, mag-usap kayo ni Des kahit paano. I mean, to stay in communication lang doon sa mga bata. Kasi special na rin yung tingin nila sa'yo. Diba? Irespeto rin sana ni Des. You respect, habang nirespeto mo kasi yung nararamdaman ni Des, dapat nirespeto rin. Someone has to tell Des, diba? That she should also consider yung feelings ng mga bata towards you as a father figure. Yan. Very well said, Popoy. Wala na akong masasabi pa dahil lahat ng sinabi mo ay tingin ko yun din. Yun din lang sasabihin ko. Pero tama yun, no? You are such a catch, Jeff. Okay? Hindi naman sa pag-aano, pero hindi kawalan ni Des. Ay, kawalan ni Des. Kawalan ni Des, hindi makawalan. yung nangyari. I mean, you are what? Ano na siya eh? Ilan taon na siya? 38? 39? And single? And know? Let's not even go there, Bea. Age is just a number. Age is just a number, di ba? Yung character mo, that is what is more important. Alam mo, eto, kanina ko pa nakikita dito, yung storya kahapon natin, si Monette. Bakit daw hindi natin pagsamahin si Monette hindi na match. Jeff? Guys, wag muna ngayon, ha? Hurting pa yung dalawa, moving. Bakit yung pagsasamahin yung dalawang broken pa? Umayos kayo. Hindi ngayon. Magantay kayo. 3 to 6 months. Pwede sila maging magkaibigan muna, di ba? Isa sa friends. Sige, Jeff and Monet, pwede kayong maging magkaibigan pero irereto. Si Jeff nga ayaw sa reto-reto, di ba? Sinabi niya sa kwento, ayaw niya nang nirereto siya. Ganon, di siya niniwala. Pero sige, subok na lang din. Nung 29 siya, hanggang ngayon 39 na siya. Iniwan naman siya ni Des. Well, anyway, ayan. Maraming salamat po sa inyong mga komento. Basa tayo ng ilan sa mga komento. Ay, kay Seryo, namiss ko tong batang to. Sabi niya, kaya si Jeff ang gusto ni Des na lumayo sa mga bata dahil ayaw niya maging masama o maging makasarili sa tingin ng mga anak niya. Actually, kasi for sure, pag sinabi ni Des, oy kids, kalimutan niyo na yung Daddy Jeff niyo yan. No texting and everything. Siyempre sasama yung loob ng mga bata, di ba? Kasi tatay-tatayan na nila yun tapos pinipigilan mo mood Raquel. So, si Jeff na lang daw yung magmukhang masama. Ang sasabihin ng mga bata, Batchway? Batchway po. Batchway. Di ba? Uy, pero Jeff, hindi ko alam kailan ba yung date nung punta ka dapat sa debut ng bata. Punta. Kasi special yon lalo na sa isang babae. Na, tapos alam mo yon first ka pa dun sa 18 Roses, so very special ka talaga. So pag nawala ka, hindi niya makakalimutan yan. Yan talaga yung first magiging dance, tsaka last dance, yan ang First dance nga ba yung parang tatay, no? Oo, first dance yun. Last tatay, yung, it's either the best friend or the boyfriend. Ganun yun eh. BF. BF. Best friend or boyfriend kung walang Okay. Sige. Yun yung inaabangan naman ng tatay. Yun yung, siya ba? Alam mo, ikaw pala. You think may chance pang magkaroon ng bagong tatay-tatayan yung mga bata? Kasi, isa rin yun. Kasi paano kung may bagong pumasok sa buhay ni Des? Na alam mo yun, syempre, matik, magtatatay-tatayan yun. So, Jeff, I don't know. Let's wait and see. Hindi ko alam. Pero by that time, siguro, iba na rin kasi yung investment. Hindi investment. Yung mga panahon na nakasama niya yung mga bata. Nung formative years, nakasama niya na yung mga bata. Ngayon, medyo mas independent na yung mga yan di ba? Although, nasa mga magulang, nasa nanay pa rin, pinapaaral pa rin ng nanay. Medyo mas independent na ang pag-iisip nitong sina Kitty and Louie. So I think wala na rin ganung karaming time
to get to know another person other than Jeff, 'di ba? Na malalampasan pa si Jeff. 'Di ba? Yung level. Kasi nung bata siya, yung regalo, unless magre-regalo ng kotse, bahay, ganun siguro, malalampasan si Jeff. Ito kasi bata pa, mga little kids pa lang. Kids to young adults. Nandun si Jeff eh. So, iba yon. It's something really special. Ayan, ito, sabi ni Ann Trinidad, sana talaga yung mga irresponsabling mga lalaki o mga ama, naging baog na lang. Doon to siguro sa no? Ang tindi nun Ann Trinidad. Doon sa ex na basta na lang sila iniwan. Okay. Sige. My God. Ayan. Ito si Blank, ang Blackpink fan. Sabi niya, Des naman. Kasi mahal ka ng tao at lahat ginagawa naman para sa'yo. Bakit mo pa tinanggihan yung taong kaya kang mahalin ng todo? Yan. Hindi natin alam eh. Let's just give her the benefit of the doubt. Basta ito na lang ang intindi natin. Si Bea Enriquez nagpadala ng $8 Hong Kong. Ay, wow. Pangalan? At hindi lang si Bea Enriquez ang nagpadala, Bea. Sorry. Ito rin si Pitch Teo. Ayan, si Pitch Teo. Aba, ayan, sabi niya pakigreet nga po si Bembem Mamasa. Mamasang hunter. Si Bembem, mamasang hunter ng Israel. Ay, mga mamatag dyan. Manginig na kayo. Akala ko kasi, ano ko apelyido? Pitch Teo Ayan, si Pitch Teo, sabi niya, hello, si Bembem, mamasang hunter ng Israel. At si Christian Magalona, aka Nognog, nasunog. Dahil sa init. Oy, Nognog nga. Sinunog nyo pa. Christian, sunblock ka dahil nakakatanda ang araw. At, Diyos ko, baka magka-skin cancer ka pa, Christian. Mayos ka. And Bembem, go Bembem. Bembem. Bembem! Kaya bakit kaya siguro Bembem pangalan nun? Si Iris Panaungon, sabi niya, Jeff, akin ka na lang. Ang tagal ko nang hinahanap ang katulad mo. Pero nandyan ka lang pala kay Des. O, kita mo? May mga naghihintay sa'yo, Jeff. Sabi ko sa'yo, tatanggapin ka. Oo, actually. Ganda quality lalaki ni Jeff eh. Iilan na lang tayo, Jeff. Yan ang ipasok mo sa utak mo. Wala na? Wala na. Pero meron pa, Bea. Meron pa. Yung mga dramatista natin for today. Kaya yan ang mga pasasalamatan natin. Correct. At eto na nga, maraming salamat, Jag Kamat, sa pagbibigay buhay kay Jeff, si Des, Jamie Rubio tayo dyan, ang Mudra Kels kanina, Jackie G, si Kitty ako po yan, si Louie, Warley Alagaw, at si Diego, Makoy Marcos tayo dyan, at yung classmate natin kanina, si John Palma, nakikipag-holding hands, bata-bata pa. Ang tumanggap po ng letter ni Jeff, ako po yan, at syempre nag-ayos ng ating drama bell, si Joko Loco. Thank you so much, guys. Yun. Thank you so very much, mga kapamilya. And of course, ang aming pong reminder, bukas, samahan niyo po ako. Yan, bukas, pakisamahan niyo po ako. Sana wala po kayong gagawin at 3 p.m. Okay, exactly 3 p.m. po yan sa Alto app. Yung programang MOR Rewind. Yan po ang ating first airing tomorrow. Samahan niyo po ako, please. Kung hindi kayo pupunta, hindi ko na rin tutuloy. Ganyan si Popoy, damihan niyo yung views. Go kayo, 3 p.m. ha. Kita-kit sa Alto app. Walang bayad yan. Okay? Walang bayad. Download nyo lang. Alto app. Download lang. Pagkatapos, bayad. Ayun na. 3 p.m. Bukas. 3 p.m. Makinig po kayo. Alright. Okay. Yeah. Okay. I-alarm nyo sa mga cellphone nyo. Yung Dear MOR podcast natin, malapit na tayo mag 20 million. Assignment nyo yan over the weekend. Kailangan madagdagan yan. Next week, dapat 20 million na tayo. Okay? Feeling ko 20 million tayo next week. Ayan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tumututok sa amin sa Dear MOR the podcast, sa Facebook, sa mga reruns natin, ayan, sa YouTube, sa Twitter. Maraming salamat. At syempre, yung isa pa, Bea,
Ano yun? Oo, kung saan laging on time ang Dear MOR every 12 12 noon sa Alto app din po yan. Oo, yan. Napapakinggan din po ang Dear MOR sa Alto app every 12 noon. Okay? Kala nyo, ha? Kaya naman po, nakasama nyo na ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, BFOs. At syempre, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At mga ka-family, medyo maulan-ulan pa rin, ano? Pero hindi na kasing lala nung kahapon, ulan, ambon. Basta mag-ingat po kayo. Huwag sana tayong papayag na kapitan tayo ng sipon, ng ubo. Dahil pagkatapos ng mamasamasang mga nakaraang araw, naku Bea, iinit na naman yan. Diba? Iinit na naman. Kaya naku! Ang inyong vitamin C intake ha, ang inyong tubig, ang inyong lalamun. Basta matatanda na kayo. Alam nyo na po yan. Pakinggan yan. Coming from someone na sakitin. Name po. Kaya let us all stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, stay in love and stay happy. Bye-bye!